Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Maganda topic natin ngayon. Sige, magbigay tayo ng mga reaksyon dito kay Senadora Risa Hontiveros at saka dito kay... Napanood nyo ba yung debate ni Libayan at saka ni Idol Christian kahapon? Oh, ganda. Pero unahin natin nung ano. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber, no, mga friend. Ha? Unahin natin tong kay Senador Risa Hontiveros. Abangan sa Senado, butuhan sa impeachment, August 6. Bukas na po to. Maganda to. Pakinggan natin si Senadora Risa Hontiveros. Bukas, so ang dami na pong mga major moves, ano. Number one, naghain na ng motion for reconsideration ng lower house sa Supreme Court at nag-request na rin ng lower house sa Senate na wag muna kayong magdesisyon kasi hintayin muna natin itong magiging resulta ng aming motion for reconsideration. What do we expect from the Senate bukas, August 6? Please expect na bukas, August 6, Red Letter Day, ang isang marubdob at matalas na debate para sa panig namin ipagpatuloy. Matindi talagang debate yan. Senadora Risa Hontiveros. Tuloy natin. At siguradong babandera dyan ang mga kampo ni Duterte. Tuloy. Yung impeachment trial at hintayin nga muna ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa dinesisyonan na ng House of Representatives na paghain ng motion for reconsideration. And may I say, dumadami yung mga legal experts na nagsabing napakagat. Alam niyo mga boss, no? Itong motion for reconsideration na to na inihain nila sa Supreme Court, no? Hindi ho tayo abogado. Sabi nga ni Ipe, hindi tayo abogado, tayo parang meron namang utak, maski na paano, di ba? Kung ako tatanungin niyo dyan, sa motion for reconsideration na sinasabi na inihahain dun sa malabo po yan. Ano ba palagay niyo mga ka-warriors? Kasi unanimous decision yan, 30-0 yan. Wala nga namang solipa. Yung wala nga namang magbago yan, di ba? Ayun na sa akin, malabo kong magbago yan. Marabo kong intindihin yan. Mananatili ho ang desisyon ng katatasang hukuman. Para naging supreme yan kung babaguhin nilang kanilang desisyon. Supreme nga. Ng MR na inihain ng House sa pamamagitan ng Solicitor General. May nauna na ring MR, yung unang grupo ng mga complainants noong Biyernes at sinundan na nga nitong MR. Sige, mag-MR lang kayo. Sinabi naman ng asang hukuman na okay lang naman kayo kung mag-MR. Parang pumirik lang din. Kung ano kayo, file kayo ng petisyon, no, di ba? Aralin namin yan. Tuloy. Ng buong House kahapon. So, sinusubaybayan po namin lahat nitong mga importanteng kaganapan at yung mga opinion ko rin at argumento ay ihahain ko rin bukas sa napaka-importanteng plenary debate. Yeah, of course, we're very hopeful, Sen. Risa. Kaya lang, ano po ba ang mga pwedeng mangyari? Number one, pwede po bang i-dismiss outright na yan? Kalimutan na yung impeachment na yan? Or pwede bang sabihin na status quo muna tayo, wag muna tayong gagalaw? Ito po sa Senado, ano po? Or the other would be, let's go ahead because as you rightfully observed sa last natin na interview, Sen. Risa, sabi nyo nga, hindi naman uumpisahan Naumpisahan na yung impeachment trial. Itutuloy na lang. Opo, your thoughts on that, please. Well, Attorney Musngi, all of those, at least, diba, Attorney Rica, are possible options. Ganang
talagang solong responsibilidad ng Senado ang pagdinig sa impeachment complaints. Buhay sa aming mga puso na dapat lamang ipagpatuloy. Yung ibang mga kasama namin ay gustong itong i-dismiss at hanggang ngayon sasabihin ko kung yan ang kanilang i-argumento, yung argumento naman na anong magiging basehan natin sa pag-dismiss kung sakali samantalang ni isang pirasong ebidensya o Bukas mga pre na, asahan natin yung mga order in the court. Adjourn muna, adjourn for 5 minutes, 10 minutes. Maraming pukpok si Jesus Cordero bukas, tingnan nyo. Magulo yan, sa totoo lang. Siguradong babandera dyan, si Bato, si Kimu, si Bongo, si Baba, si Aimee, babandera yan. Babanat naman si Escudero, si Cayetano, babanat si Joel is Lord, di ba? At sigurado yan, naku. Bandang uli niyan butuhan na lang sabi naman, Jesus Cordero, sino ang gusto niyong dismiss nito? Tapos na, ayon kay Unggoy, Jinggoy, ang alam niya yung mga 19 to 20 ang boboto na may-ari nito, tapos din na, di ba? Yung sabi ni Jinggoy, di ba? O tuloy at Senadora Risa. Witness ay hindi pa natin narinig at natimbang. At yung pangalawang option nga na standby lang muna, mukhang yun yung isang lumalakas na damdamin sa ating lipunan. Lalo nga't nandito tayo sa linggo na may dalawa ng MR na inihain sa Korte Suprema at hinihinging i-consider nila at timbangin nila. So, kumbaga, bakit ba tayo magmamadali, di ba? Kung gusto nating respetuhin ang mandato ng Senado, kung gusto nating respetuhin ang ruling at proseso ng Korte Suprema, at lalo na kung gusto nating respetuhin ang karapatan ng mamamayan, malaman ano ba ang laman ng mga articles of impeachment na iyan na titransmit ng kanilang mga representante ng House of Representatives sa Senado. Di ba dapat bigyan natin ng sapat? Alam naman na yun ng mamaya kung ano yung laman ng impeachment complaint na transmit ng Kongreso sa Senado. Alam naman na, di ba? Alam na ng taong bayan yan, ng mamamayan at Senator Risa. Na oras na magkumpleto itong prosesong isinimulan ng mga MR. So, bawat linggo o araw na dumadami ang importanteng pwede naming pagdebatihan bukas. Kaya talagang abangan ang Abangan! Ma'am, pwede ba kayong maging spokesperson for the people? Dahil gusto lang naman naming malaman, bakit parang hindi iniisip ng ibang senador yung accountability lamang? Yun lang naman yung pinanggagalingan at kalma lang, pinagmumulan natin. Hindi ako kakalma. August 6 na bukas. Ito na yung pagdidesisyonan. Pero moving forward, Senrisa, dahil first time itong nangyari sa atin that we are questioning or seeking clarification doon sa laman ng ating konstitusyon. Bilang lawmakers, Alam mo, Neneng, kalimutan ko pangalan mo ito. Maraming first time na nangyari noong panahon ni Digong. First time tayong nagkaroon ng economic advisor na drug lord si Michael Yang, o Pinchik. First time din tayo nagkaroon ng spiritual advisor na may tililing. Ayun, nakakulong ngayon yung gago. Di ba? Maraming first time. First time din tayo na nagkaroon ng presidenteng parang may katok sa ulo. Di ba? Maraming minumura Diyos. Maraming first time na nangyari ng panahon ni Digong Iha. Maraming first time. First time din na nagkaroon ng ganyang kalaking utang ang isang administrasyon. Mantakin mo mula nung panahon ni Emilio Aguinaldo hanggang panahon ni Pinoy. Lahat yung inutang na yun. Isang beses lang pinumbasan ni Impact. Halima. Ni Dong si Digong. Tuloy. usapan din po ba ng Senado kung paano ito ilalagay sa ating konstitusyon ang paglilinaw ng mga ganitong klase ng pangyayari? Hindi ko pa sigurado kung kailangan sa konstitusyon na mismo pumasok iyan dahil up to this point sa akin, klaro naman, halimbawa yung ibig sabihin ng forthwith, klaro din sa akin yung solong responsibilidad ng Senado duminig. Yung forthwith na yan mga friend, wala yata tayo narinig sa Korte Suprema niyan.
Di ba parang mas maganda kung pumasok yung Korte Suprema yan eh, ano? Dapat dun lumabas na yung Korte Suprema doon sa Fort Pitt eh, kasi magulo na dun eh. Kasi iba interpretasyon nitong si Chis Cordero, may sarili nga, ayon kay Idol Ronald Llamas, kung may sarili siyang meaning ng Fort Pitt, eh nahilo na raw si Ronald Llamas sa katitingin kung ano ibig sabihin ng Fort Pitt sa mga malalaking diksyonaryo eh. Ang nakalagay eh, kaagad-agad eh, o diba? Maski sila Coco Pimentel, ganun din. Pero kay Chis Cordero, iba ang ibig sabihin. Oo, dapat doon pumasok na yung Korte Suprema eh. At sinabi ng Korte Suprema, yung Fort Pitt talaga kaagad-agad yan. Ang ibig sabihin yan. Pero dapat subalit, unconstitutional kayo, Kongreso. Kaya, sa Pebrero na, dapat doon pa lang pwede nang pumasok tong Korte Suprema eh. Nakialam na sana dahil magulo na doon sa Fort Pitt eh. Diba? O dapat pumasok na yung Korte Suprema. Ganito yan eh. Nakialam na sana doon dahil magulo. Dahil ayon nga sa mga diksyonaryo na yung Fort Pitt eh, agad-agad. Oo, pero sa ano ni Chis Cordero, iba yung meaning eh. Kaya yun nga, dapat doon pumasok na yung Korte Suprema, di ba mga friend? Tama yung Fort Pitt, agad-agad dyan. Pero wala kayong karapatan dahil unconstitutional yung pinasok. Lalabag niya ng 1 year ban. Gano'n, dapat ang maganda sana. Ngayon kung kailan yung saka pumasok itong Korte Suprema di ba? Dapat doon sa Fort Pitt, doon sila pumasok. Doon nila sinabi na tama yung dapat agad-agad umpisa niyan, pero hindi mo dapat umpisa kasi unconstitutional yan eh. Di ba? Tama ba ako mga friend? Hindi ako abogado Attorney Libayan, mamaya may ko dyan, ang ganda ng debate nyo kahapon pero talo ka para sa akin, sa totoo lang. Tuloy. Ng impeachment complaints. So, if ever may magpapanukala na kailangan sa Constitution mismo pa ipasok iyan, well, malaya naman ang kahit sinong senador or for that matter, representante na ihain sa kani-kanyang Committee on Constitutional Amendment. So parehong kapulungan naman namin ay nag-organisa na sa halos lahat ng mga komite namin at inaasahan kong aandar na yung committee system at particular namin dito sa Senado. Malinaw naman pala, ba't ang labo ng usapan dyan, Senrisa? Ilang buwan na pinag-uusapan yan. Kailangan nga ng filter. Yun lang ang masasabi ko dyan mga boss. Oo. Pwede nang bukas eh. Sabi nga ni Chis Cordero, majority vote lang. Pwede nang magwakas ang istorya ng impeachment ni Sara Duterte. Pero yun nga, pipilit na nila yan na unconstitutional yan. Paul, bakit? May bala ako eh. Kampi ako din. Siyempre, doon sabi nga ni Jinggoy, di ba? Susunod tayo sa tatas-tasang hukuman, hindi naman pwedeng ganyan. Sabi nung nga wala yung decision ng Supreme Court, pinadidismiss na ni Pato yan eh. Di ba? Ngayon pa na, meron sila kakampi na pabor sa kanila, di ba? Hindi. Yan. See you in February. Yan ang mangyayari dyan. Kung susundin pa yung sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional kayo, mag-refile na lang kayo. Kung iba pa nasa refile, dismissin na yan outright, parang ganun. Di ba? Yun ang gustong mangyari. Butuhan lang tayo dito. Lamang na lamang sila sa boto, di ba? Ganun lang yun. Mga friend. Punta na tayo dito kay mga friend. Dito sa naging debate nitong si Libayan at nitong si Idol Cristan, no? Mali ba ang Kongreso o ang Supreme Court? Debate kami ni Atty. Libayan. Meron itong 129,000 views Dami. At meron itong dami yung comments, 6,000. No? Pero magbabasa tayo ng konting comments, no? Mamaya na tayo mag-ano ito. Dito, pabor ako kay Idol Cristan.
Sabi nito sa to. Humble card and gentleman card lang pala kailangan para manalo sa isang debate. May isa. Mas nagmukhang bobo si Libayan kay Chris. Ano ba yan? May isa. Naku, ayan. Si Libayan tulad kay Cheese. Puro ano yun, no? Pero meron ding pumupuri dito kay Libayan. Pero mas marami. Dito sa comments section to. Ito, ang gulo mag-explain ni Libayan. Take note, attorney pa yan, ha? Mas okay pa si Kristan. Mag-explain, maliwanag. Good job, Chris. Yan mga ano dyan. Pero sa akin talagang mas magandang pakinggan ang explanation ni Kristan kaysa dito kay Libayan. Si Libayan, puro talagang ang galing-galing niya sa batas, no, mga friend. Teka, Libayan, kung magaling ka talaga, ang dami mong pinail na kaso, kung talagang bilib na bilib ka sa batas, na sinasabi mo, no? Ba't hindi ka, ba't senador pa yung dalawang tulpo? Di ba, ikaw pa yata nag-abogado kay Julie Licop, doon sa bigamy, na pinail yung kaso, na maasa ka na magkakaroon ng TRO at hindi mapuproklama si Rapi Tulfo bilang senador. Dahil, tawag mo pa nga kay Rapi Tulfo nung kriminal, di ba? Dahil meron yata siyang 4 na conviction na libel. Pero ayun, senador siya, Ito namang si Erwin Tulfo, hindi yata Filipino citizen yan. Talagang, sa totoo, idol kita nung inibira mo yung mga poverty form. Sang-ayon ako sa iyo doon. Attorney pa talagang ilang beses ko na-content si Attorney Libayan tungkol sa mga ganyan. Dahil sang-ayon naman ako yung mga poverty form na tumutulong, nakakamera. Kalukuhan yun. Oo. Pero ngayon iba no? Di sana ang dinidebate mo, Attorney Libayan, yung mga nagdesisyon, inahanap niya nun maasa siya nun magkakaroon ng TRO sa proklamasyon nito si Rapi Tulfo bilang senador dahil nga may kaso, convicted, kriminal, sabi niya, yun ang senador, si Erwin Tulfo, ganun din, na hindi Pilipino, ang dami, maraming kita mo, kaya sasabihin, hindi pwede magkamali ang ang mga korte na magdesisyon. Kakamali din talaga di ba? Kaya minsan marami na tetepok dahil sa kanya kakamali, di ba? Sa kanila, tsaka paulit-ulit, no? Dapat itong abogado na to na lalo-lalo na yung mga pumapapil na abogado sa mga alanganing kaso, makakuha lang ng malaking bayad. Dapat sa kanila, pag makakulong din sila, kasama ng kanilang kliyente. Kasi matalo-manalo, meron silang acceptance fee. Putik yan, di ba? Para sa akin yung mga friend, yun nga, kung pagkikinggan mo yung naging diskusyon, kasi yun, napanood nyo naman, ang dami, 129,000 views kay Kristan. Tsaka si Kristan, na cool siya. Mataki mo, tinawag mong bobo, saka si Kristan. Sa akin parang ikaw ang naging bobo kahapon sa totoo lang. Parang ikaw ang naging bobo doon sa diskusyon nyo. Pero ipinipilit niya na magaling siya. Di ba? Kung talagang magaling ka, di sana nga hindi naging senador si Rapi Tulfo. Kung talagang napakagaling mo sa batas. Iba ang batas ngayon, Torne. Talagang pag mayaman ka yung batas, nawawala ang batas Di ba? Yan Eto si Digong. Tapos, ngayon, nakakulong, nanghihingi ng dasal. Diba? Maraming nagsasabi, pagdasal natin si Tatay Digong. Ito pinagdadasal nyo. The church, you are full of shit at mabaho rin kayong lahat.
Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong gano'n. Paano ka maka-retreat na yung Diyos mo pinako sa cross? Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Oo, So, di ba? sinasirado na ang... Ang bait niya. Sino darating? Si Pope. Gusto ko Laging tawagan. tandaan. Kapag may masama ugali, sa kulong bagsak. Lalo na kung Ang kriminal. Rodrigo Choo! Roa. Challenge the Catholic Church. You are... Ayan. Antakin mo, no? Haharap. Nakaano siya, oh. Nakaharap siya sa ano, nagsasalita siya, oh. Walang saysay yung sinasabi niya. I challenge the Catholic Church. Kung ano-ano lang sinasabi nito, eh. Nung presidente ito. Pero ang daming pumapalakpak, no? Puta. Ewan ko nangyari sa Pilipinas nung naupo ito. No? Ganyan lang siya. Katas mag-ispi siya, mga druga, patayin ko kayo, mga makakaliwa, mga kung ano lang pigsasabi nito, eh. Di ba? Ganyan lang sila mag-ama, no? Ito po ang kawawa, mga boss. Maaga pa eh. Estudyante patay sa leptospirosis matapos sumuong sa baha para hanapin ang kanyang ama. Ito istorya, oh. Pakinggan nyo po, Kaya kung minsan, kawawa ka talaga eh, pag ikaw'y mahirap eh. Pakinggan nyo, Ala na lamang gugunitain ng mag-asawang Jeneline at Jason ang kabutihan ng kanilang 20 anyos na panganay na si Jello. Namatay si Jello sa sakit na leptospirosis matapos lumusong sa baha para hanapin ang nawawalang ama. Wala ako akong masabi sa kabaitan ng kuya ko. Nung time na yun, sinisisi ko sarili ko eh. Kasi sabi ko, kasi kuya kasi, hindi pwedeng mangyari sa kanya yun dahil siya yung tipong bata na handang i-sacrifice ang sarili para sa pamilya. Kwento ni Jeneline, kasagsagan ng habagat nang hanapin nila si Jason. Hindi na nakauwi ang kanilang padre de pamilya sa kanilang bahay sa Malabon matapos ihatid ang isa pang anak sa bus station sa Monumento, Caloocan noong July 22. Inabot ang 3 araw bago nila nalamang inaresto pala si Jason ng mga pulis Caloocan dahil 3 araw bago nalaman nila na inaresto yung kanilang tatay, no? Ng pulis Caloocan, no? Tingnan nyo kung anong dahilan, at inaresto to ng pulis. Dahil sa umano sa pagsusugal. Kinasuhan mo siya gambling. Hindi naman humanunugal ang asawa ko. Cara Cruz daw. Hindi gawain ng asawa ko na at ang sugal, Care Cruz. Inaresto, puta. Nagka-Cara Cruz. No? Ano ba naman mga kapulisan? Asa naman ang inyong... Yung mga Cara Cruz, talagang libangan na lang huyan ng walang pera eh, kung titusin mo eh. Dahil barya-barya nga lang. Oo, sa totoo lang. No? Hinuli nyo. Pwede namang pinagsabihan lang yun na pag nakita dito, no, pag may nakitang nagsusugal ganyan, nakakita ng pulis na takbuhan na ho yan eh, mga nagkakara-kara na ganyan. Takbuhan na ho yan. Tuloy natin umalis at hindi nagpaalam. Sa parehong araw ng July 25, nagsimulang lagnatin si Jello. Matapos ang 2 araw, July 27, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Nung Sunday, Intindi ko pala talaga yung leptospirosis na yan, no? July 25, hinahanap niya yung tatay niya. Tapos sa gabi nilagnat na siya. July 27, binawian na ng buhay. Para ka palang nalason niya, no? Kasi lalagnatin ka eh. Ang tendency mo naman na magulang, bibigyan mo siya ng gamot para sa lagnat. Not knowing na yung pala nalalason na yung dugo. nagsabi siya sa akin na nilalagnat ako. Sabi ko, naku, pahinga ka, di uminom ka ng gamot. Pinaghainan ko pa nga siya ng almusal niya at pinakainom ng gamot. Yun ang araw na yun na hanggang kinagabihan, natulog siya, di na gumising. May mga nagmagandang loob para mabayaran ang 30,000 pisong piyansa sa kaso ni Jason.
Putang ina. May piyansa pa. 30,000 para lumabas yung tatay niya at makadalo nung libing nung kanyang anak. Putik yan. 30,000 ah. Meron nag-aabulo yan daw, sabi ha. Para mabayaran yung piyansa. Piyansa, panadali ang paglaya. Cara Cruz. Ano ba yan? August 2, nang pansamantala siyang makalaya para makapunta sa burol ng anak. Pansamantalang makalaya lang yun, piyansa. Kere Cruz. Kaya si Atong ang putang ina. Tinuturo ng mastermind ng karumal-dumal. Heinous crime mo yan eh. Hanggang ngayon, nakakalaya pa. Tuloy. Ikinalungkot ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang pagkamatay ni Jello na inilarawan niyang parable of our time o parabola ng ating panahon. Tanong niya, ilan pang mga katulad ni Jello ang mamamatay bago matugunan ang sistematikong kawalan ng hustisya na sumisira hindi lamang sa kabuhayan kundi sa mismong buhay ng mga tao. Punto pa ng kardinal, dahil sa sunod-sunod na kamalasan nawala ng buhay ang binata na walang magawa kundi sumuong sa baha, sabay pag-ungkat sa pagbaha sa kanilang lugar dahil sa sira pa rin ang floodgate sa Malabon. Kinundi na rin ni David ang aniyay patuloy na pag-abot ng mga pulis ng kota sa ilalim ng anti-gambling law na malinaw na pumupuntirya lang umano sa mga mahihirap. Paglilinaw naman ng Caloocan Police, nag-file ng missing person report ang pamilya ni Jason sa kanilang istasyon noong July 24. Pero inaresto siya noon lang July 25 matapos umanong maabutang naglalaro ng Cara Cruz sa may barangay 112 sa Caloocan. Sa totoo lang ma'am, kami ay nalulungkot regarding dun sa insidente na nalaman namin na kakahanap po nung bata sa tatay niya is namatay. Hindi rin po namin masisi yung kapulisan kasi nga po ay kahit yung tatay hindi siya cooperative para magbigay ng limitado siya magbigay ng detalye niya. Hindi lang po namin alam po. Siyempre, natakot sa inyo eh. Natakot eh. Oh. Dinakip nyo, natakot. Talagang halos hindi makapagsalita yung mga ganyan. Sana kung may mga record yung tatay na yan na hinuli nyo. Baka may tinatago siya, takot malaman na nahuli siya ng pamilya niya. Pero kami ma'am, wala sa protocol namin na hindi i-inform yung mga kamag-anak niya. Wala naman akong sinisisi sa nangyari kay Kuya. Sana ano, yung mga ganyan naman Cara Cruz, pagsabihan nyo na lang, uy, magsiuwi na kayo. Konting pera na inaano nyo, sinusugal nyo pa. Sige, magsiuwi na kayo. Ganun lang sana. Diplomasya, hindi aarestuhin nyo, tapos 30,000 ang piyansa. Ano kayo? Naku, Diyos ko. Konsensya. Bagay, may konsensya pa naman itong mga to. Pero sa palagay ko kasi, mali kasi yung ginawa nila. Sana wag nilang ulitin yung paghuli ng mga ganyang mga tao na hindi nila pinaalam sa pamilya. At at wala naman din kasalanan ng mga tao. Kinaakusahan nila ang Meron ng kasalanan ining nagkekere Cruz. Ano ba yan? Di ba kayo nahihiya niyan mga kapulisan? Ang dami nyo pwedeng huliin yung nagkekere Cruz. Dapat yung mga ganyan nagkekere Cruz. Nyo lang, uwi na kayo. Ibili nyo na sa pagkain. Ganun sana, oh. tao na wala namang kinalaman sa mga binibintang o inaakusa nila. Para kay Jeneline, malinaw sa kanila ang kwento ng katotohanan. Pero itutuon muna nila ang kanilang pansin sa maayos at mapayapang libing para kay Jello. Easily, ABS-CBN News. Ayun, mga friend. Ay, ewan. No? Oy, nakamarami na ho tayong topic. Nakatatlo na tayo. Nagbigay tayo ng kay Risa Ontiveros, kay itong si Libayan, at dito sa anak na namatay dahil sa paghahanap sa kanyang ama na hinuli ng pulis na nangkekere Cruz. At nag-ambag-ambag ang mga tao upang makapag-ipon ng 30,000 piyansa sa panandaliang paglayaan niya ng kanyang ama at na makita yung kanyang anak na nasa kabaong na 20 years old ho.
Nag-aaral po yung bata eh. Estudyante. Panginoon, magkulab na po tayo. Shout out Mamerto Jr. Salonga. Good evening, Karoks. Dito sa bansa natin, pag mahirap ka, nagnakaw ka ng maliit na halaga, kulong agad. Minsan kasi, gawa ng kagipitan. Pero itong mga politiko sa atin, daang-daang milyon, baka bilyon pa, wala lang kahit kitang-kita na ang ebidensya. May escort pa, ipagtatanggol pa ng mga senador. Kawawa tayo, lalo na yung nasa malayong probinsya. Ang mga bata naglalakad kilometro ang nilalakad, asin o tuyo ang ulam. Nakakaawa, nakakaiyak. Pero itong mga politiko natin, kung magnakaw wagas, walang awa. Totoo yan, Mamerto. Ang magbigat, alam mo kasi, itong mga magnanakaw na to, alam nilang i-share eh. Makagaya yan. Ang takin mo. Protektado ng cut. Taas-taasang. Jab Alvaro, shout out. Romeo Kalusa, shout out. Parang gusto mong palusutin ang kliyente mo. Magsabi ba yung witness, hirap sa'yo, attorney. Magkano ba ang bayad mo? O yung attorney, matanda na pala. Yung attorney nitong si Atong Ang, matanda na. Mamerto ulit to. Swerte pa tayo kahit pa paano. Nakakaraos tayo. Mga milyonaryo na sila lahat, nasa kanila na sana naman tulungan nila ang mga mahihirap. Wag na silang magnakaw. Wag na silang magnakaw pa. Loobin sana na magbago pa sila. Sana ligligin sila ng Panginoon natin. May mga relihiyon naman yang mga yan. Nasa pang 7 utos yung wag magnanakaw. Sa bagay lahat ng ginawa natin, ipasusulit natin sa Diyos. Ito yan, Mamerto. Ha? Mamerto ulit. Sana magkaroon tayo ng batas. Pag natalo ang kaso na hinahawakan ng abogado, pag natalo siya, kasama siyang ikukulong double. Ang mga abogado, alam naman nila, ang kliyente nila ay guilty. Ipagtatanggol pa, kaya dapat pag natalo, kasama siyang ikukulong para matigil yung pagpipilit nila sa batas. Pagpilipit nila sa batas, mabuhay po kayo, Karoks. Mabuhay ka rin, Mamerto. Yan nga sinasabi ko eh. Dapat talaga ganyan eh. O, tignan ko kung mayroon pang basta-basta magtatanggol sa mga demonyo. Di ba? Problema. Yung demonyo, ang tagapagtanggol, mga nasa gobyerno rin. Estrelita Hero, shout out. Good evening, Xerox, watching from Japan. Kalat ni Baya, shout out. Shout out to the beautiful people of Japan. Sabi ni Kalat ni Brado Ludovico. Blessed morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Talagang ganyan ang abogado. Yung tuwid, binabaluktot. Di ba, attorney? Dapat isama si attorney, ikulong pag natalo kaso. Yun nga, di ba? David Allen Mendoza, shoutout. Matanda na si attorney. Oo. Good evening po, Karoks. Mukhang magaling nga po yung attorney ni Atong Ang. Magaling po mambola. Lumalabas pa ngayon na si Patigola ng mastermind. Matanong naman po kita, attorney. Ano naman ang mapapala ni alias Totoy sa pagpatay sa mga missing sa Bungeros? Mas kapaniwala si alias Totoy sa mga sinabi niya kaysa kay Atong Ang. Bakit di na lang si Gretchen Barreto ang ituro ni Ang? Baka maniwala pa kami. Mary Lebron, shout out. Watching from Baguio. Nandiyan si Libayan sa Baguio. Ay, Libayan. Librado Ludovico. Mukhang barakong baboy po eh. Nakakasuka pag mumukha na itong si Sara Butangera. Napanood ko yung isang DD shit dati na galit kay Bastos na Baste. Buti nga sa iyo, Baste. Malutong na mura ang inabot mo sa bandang huli. David ulit Karoks, parang hindi din ako niniwala si Alvin Chico sa lawyer ni Atong. Ang gulo na sinasabi. Parang bulbol na buhok sa ibaba. Totoo. Kung ano pagkasabi ng abogado no?
Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox, as inyo may bahay, God bless always. God bless, Raul. Raul ulit oh. Pera nga naman ni Atong ang bilyones ba naman, mga West, Senador, Congressman, Hepe, hanggang barangay kayang tabunan. Hindi tao alantabunan ng pera. Ngayon, saan susuli ng hustisya ang biktima? Yun nga eh. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Roll ulit oh. Pag nakarating sa Supreme Court ang kaso ni Ang, tunaw yan katulad ng impeachment. Malamang pero Raul, dadakipin yan. No bail yan. Longko muna siya, longko. Kung papayag pero malamang sa alamang baka maging bantag din yan. O Tebes. O Harry Roque. O marami, nakakalabas sila Librado Ludovico ulit. Karox, yan si Atty. Libangan. Este Libayan, hindi ko pinakikinggan yan. Kasama si Toto Kosing. Mas pinakikinggan ko pa si Badcaster. Pares tayo, friend. David ulit Karox, meron pong magandang vlog ngayon. Debate Krista. Pinanood ko na to. Tungkol sa decision Supreme Court at impeachment case. Sergeant Potpot, mukhang maganda po yung sagutan nila. Maganda. Wala akong kaano-ano sa mga banat nito si Libayan, sa totoo lang. Wala. Pinipilit niya na sana bakit kung talagang magaling ka, di sana hindi senador si Tulfo ngayon, yung mga Tulfo, di ba? Binatikos mo ng binatikos. Nangyari ba? Teka nga pala. Bakit ba hindi mo na yata binabatikos? Tatanong lang. Elizabeth Iscare, good evening Sir Rox. Ewan ko lang kung makakalusot yan si Atong ang sa kaso niya. Pero maliwanag naman sa sikat ng araw na siya ang utak niyan sa mga kidnap at para patayin ng mga sabungero na to. Bakit naman kikilos ito si alias Totoy kung di ito inutusan ng kanyang amo? Totoo, di naman yan basta kikilos ng ganyan krimen. Kung si Totoy na ito na sarili niya, syempre tinimbre ito sa pinakapinuno o sino pa pinuno. Iba si Atong Ang. Yun nga, Elizabeth magaling yung abogado tanda na rin lang sayang pa, diba? May libro, no? Natural lang kailangan galingan ng lawyer ni Atong ang magsinungaling kasi milyones ang bayad niyan. Malamang, di ba? Shirley J. Sir, shout out. Abangan na lang natin, Karox, kung makalusot si Atong Ang na yan. Naway mabawasan na ang mga peso sa Pilipinas. Friend Shervin Sapeta, shout out ha. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Sabi ni Tia Delio. Teka lang po, Sir Rox. Saan bang kangkungan pinulot ni Mr. Ang yung kulukutoy na abogado na yan? Parang desperate na yata. Wala nang makuha ibang matino at bigatin na abogado si Mr. Loverboy. Ano po? Kaya kahit pati mga titinda ng garapata bote, ipinatos na rin. Masaya si Tia Delio. Parang taong grasa lang po itsura nitong si Mr. Kulukutoy. Wala nang ikinatwiran at palusot kundi puro pamulitika. Oy, Mr. Kulukutoy, sa dinami-dami ng matitisot ni Mr. Killer Lover Boy, sa dami ng mga big shot na lawyer, ikaw ang umarangkada at napili sa depensa. Parang kulang ka sa vitamin ng kamote. Abay, Sir Rox, tabi tayo po sa nuno na punso. Ano po? Kung ito po ang pambato ni Mr. Loverboy, pangharap sa korte para kumontra, makipag-argumento, Sir Rox, palagi ko po, di na po kailangan ng nagsasakdal ng abogado. Mr. Pinatungan, kayang-kaya niyang pong lusutan itong kamoting kahoy na ito, Sir Rox. Pinatungan. Nako, Tia Delica. Mabaging langit po, Sir Rox. Parang kulang po sa vitamina sa utak itong kulukutoy na ito. Paano po naging abogado to, Aber? Matanda na, Friend Sherby, nakita ko kahapon kausap ni Pinky Web, tanda na. Hay nako, Sir Rox. Palagi ko po, pag tong si
taong grasa na to, na ipanalo ang kaso ni Mr. Killer Loverboy. Palagay ko sa Rox, di mo na po kailangan manghikayat ng membro. Madami na pong sigurong susurrender at makikijoin sa'yo para maging team Pugong Biyahero Isabela chapter. Anak ng timawang lasing na naman talaga si Rox. Aba kahit si Pinatungan, Patigungan, kayang-kaya pong padapain tong pagdating sa argumento. Kakain po ito ng alikabok si Rox. Parang alam na po ni Mr. Loverboy ang kanyang magiging ending. Walang kabuhay-buhay po si Rox. Kung ako po si Mr. Ang, mag-umpisa na po siyang magnobena. Iiska po na yan. Ito pong kinuha niya pong tagapagtanggol, di lang po sa imburnal siya pupulutin. Rehas to the max ang kanyang ending. Goodbye my sunshine, my baby, my darling. Hasta la vista, baby. Piryong dagol. For me, they are waiting. Wala. Hindi may hipo yan. Big time yan. Si Robin Padilla nga, hindi na piryong. Yan pa. Mundo Cheng, Lahat ng mga tinatamasa ni Hart, maski sa pagiging modelo niya, wala namang kinikita. At patakbo-takbo lang sa kalye ng mga walang pumapansin. At lahat ng gamit ni Hart na mamahalin at mga bag at alahas ay katas ng pera ng bayan na pinagnanakaw ni Cheese sa kaban ng bayan. Totoo ba yun? j shout out. Isa ka ba? Tanga lang ang naniniwala, walang kasalanan si Ang. Di ba? Ramon Valencia. Bossing, pag yang lumusot, kukunin agad yan ng big time ng mga sindikato. Totoo. Chupista Bunaaw, shout out. Good morning po kuya sa mga kawaros. Abogado ni Ang. Magaling talaga kung ang amazing. Mapapaniwala niya. Ibayin nyo kaming natutulog sa pansitan. Chupista Bunaaw ulit to. Si Marcoleta, ang bilis magbago ng kulay. Hindi natin alam yan. Marami naman nagsabi. Malabo yan. Hindi ako naniwala dyan. Magbago ng kulay yan. Bong Tupas, shout out. Walang magaling na abogado sa tamang ebidensya at justisya. Totoo yan. Kaya lang, baka mabili lahat ng pera. Mapera ang kalaban mo alias Totoy. Corruption is everywhere in our country. Diba? Si Libayan nga, galing-galing daw niya. Bakit senador din yung mga tulpo? Di ba? Torne, minsan isip-isip din ko ng konti. Masyadong bilib na Kalat ni Baya, shout out. Masyado kang bilib na bilib Maasa ka ng TRO nun, di ba? Saan ka maasa? Supreme Court? May dumating ba TRO kay Tulpo? Doon sa sinampan ninyo mga libel, convicted sa libel, whatsoever. Wow. Ganda talaga ng mahal ko. Salamat ka, Sani, sa pagpapakita sa napakagandang mukha ng mahal ko. I'm so in love. Talagang in love ka ba dyan kay Sarah Jing Puet-Puet? Ren? Rogelio Carbonel, shout out. Walang igagaling yung abogado ni Atong. Trabaho lang ng abogado yan. Anong ebidensya nila na magpapatunay na si Patigungan nga ang itinuturo ng kampo ni Atong na mastermind? Kung meron man silang ebidensya, tiyak na tiyak, magbubumirang kay Atong lahat yan. Bakit kanyo? Over 25 years na magtatrabaho. Hindi, 16 years si Patigungan kay Atong. Presumably, si Atong ang may utos at hindi yung empleyado lang. Kaya lahat anong ebidensya ipapakita nila. Nakaturo na agad kay Atong Ang. Yan yung mga mga kabayan. Okay? Tama ka dyan, Ruelio. Ayan, si Pastor. Pastor Jun Lagon, sabi niya. June 360 po siya, ha? Good day, Manong Roque. Dahil kanunood ko lang ng balita dyan, nagdagdag na ako ng aking daily maintenance. Araw-araw na akong nagtetake ng acetaminophen para sa migraine at headache. Dati gamot lang yan na iniinom lang pag kailangan. Ngayon, kailangan kong uminom nito araw-araw. Sumasakit po kasi ang ulo ko. Pag napanood ko ang mga baluktot na alibay na at palusot ng mga taong tulad ni Cheese,
at mga iba pang abogado kasama ng silbayan. Galit din si Pastor John Lago dito kay Libagon na to eh. Ginagawa rin tanga ang mga Pilipino, nakakainis. Totoo. Torre Libayan, pagupit ka nga. Ha? John Lago ulit to, Pastor. Ang isa pang di ko maintindihan, itong si Atong Ang, imbis na dumipensa, bakit di siya mag-offer ng tulong para mahanap yung mga nawawalang sabungero, dead or alive? Dapat siyang tumulong kasi minsan, naging empleyado niya sila. Kahit pa paano, tumulong din sila sa pagpapasok ng pera sa kanyang negosyo. Wala siyang utang na loob. Totoo yun, friend. Maril Pabianak, shout out 3JC Hope, shout out. Jane Lebayna. Siya raw nasa lakwatsa. Pinagbigyan na naman niya ang kumakati niyang balat sa paa. Sabi ni Marilo. Blessed afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Baka relatives po ng Secretary General ng House of Representative lawyer ni Atong Ang. Kabagal magsalita eh. Matanda na. Kakaanto pakinggan. Ipagtatanggol na lang po, sir, kung may matibay kayong argument. Parang si Chis din sumagot. Lihis sa tanong ang sagot. Good na sa ICC na ipadala ang Tatay Digong nila. Baka maabutan pa ng pagkamatay, di umuusad ang kaso. Kawawang Pilipinas. Totoo yan, mga naka. Jeff Ramos, shout out. Adorasyon di Maranan, shout out sa inyo mga boss. Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. Dami natin naging topic di ba? Torre Libayan. Wala ka bang ibang... Buti pinatulang ka ni Kristan. Totoo lang, oo. Ang lakas ng loob mo ng debate. Puro ka naman talo. Diba? Yung Fiscal AJ ba yun? No, talo ka rin. Lalo na kay Barry Gutierrez. Ewan ko, hinahamon ka ng hamon. Ang hamunin mo, yung Korte Suprema, bakit hindi nabigyan ng TRO? Itong si Rapi Tulfo, convicted, sabi mo nga, sa kasong kriminal, kung ano-ano sinasabi mo, di ba? Mission accomplished mga boss, hanggang bukas po muli. Ay, nako. Paulit-ulit. Hindi lahat ng abogado parating tama, attorney. Tignan mo si Harry Roque. Dati, human rights lawyer. Ngayon, human left na siya. Diba? Sino pa mga abogado, puro talo. Maraming abogado Abogado, tanggol ng tanggol, puro talo. No? Ay, nako, attorney. Maski na hindi abogado, alam naman namin ang masama at mabuti. Di ba? Tsaka ang bumabati ko sa Korte Suprema, attorney, hindi naman basta-basta tao lang eh. Mga dating justice, attorney, si Justice Antonio Carpio, Integrated Bar of the Philippines, o Barry Gutierrez, mga abogado magagaling yan eh. Ikaw naman, kala mo, ikaw lang magaling. Di ba? Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.